Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay dito sa gustong o yung plano ni Pangulong Bongbong Marcos na isabay na yung plebisito ng charter change, yung pagbabago ng saligang batas dito sa susunod na election natin, yung midterm election. So panoorin po natin si Banat Bay kung ano yung take niya rito tungkol sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Gustong ipasabay ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2025 midterm election ang plebisito para sa isinusulong na charter change. Pero ang panukalang baguhin ang ilang probisyong pang-ekonomiya, pareho pa rin nakabinbin sa Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Matapos pirmahan ang ilang batas sa ceremonial hall ng palasyo kanina, mga senador naman ang pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Sumentro sa charter change ang meeting na dinaluhan. Ikaw pala yung nagsabi, 1,000 yen yung binigay, binalik. Tumuha ka, nakikiano? Tama, 1,000 yen pala yung binalik. Kami yun, magkasama kami noon na nagkaligaw-ligaw. Ni Senate President Mig Zubiri at 11 pang senador. Dito raw sila sinabihan ng Pangulo na gusto niyang isabay na lang sa midterm election sa 2025 ang plebisito sa Chacha. Mas gusto niya na magkaroon ng plebiscite in the 2025. Alam niyo, dito, nagtataka lang ako dito. Sinasabi nila na may separate power ang executive, ang judiciary, tsaka ang mga ang legislative, di ba? Pero dito, parang bakit nakukuhang utusan ng ating Pangulo, which is nasa executive siya, utusan ng legislative na madaliin or isama yung plebisito ng charter change dito sa susunod na midterm, dito sa midterm election natin. So, dito parang nakikita natin na hindi na talaga umiiral yung sinasabing separate ng power ng executive, legislative, tsaka ng judiciary. Dahil parang yun nga, nadidiktahan na ng presidente, nauutusan niya na yung mga branches ng government natin, which is dapat, sa tingin ko hindi dapat na ganun di ba? Kasi may sarili-sarili silang function, yun nga, may sarili-sarili silang boundary. So, sabi nga dito dati na parang nabanggit, hindi ko lang matandaan kung sino nagbanggit nun na vlogger, na yun nga, na parang hindi na talaga na-exercise yung sinasabing yung separate ng power. Kasi tulad yan sa Kongreso, di ba? Namamandoan na rin ng presidente. Unlike kay Pangulong Duterte nung nakarang administrasyon, di ba? Hindi siya nakikialam sa diskarte ng Congress, ng Kamara, at saka ng Senado. Pero ngayon dito, parang yun nga, nadidiktahan na ngayon ng presidente. Tulad niyan, gusto raw ni Pangulong Bongbong Marcos na isabay na yung yung plebisito sa midterm election. So parang yun lang, medyo nakukonfuse lang ako dun sa senaryo ngayon na nawawala na yung sinasabing separate ng power ng tatlong branches ng government natin. Elections. Dahil napakaklaro, kung gagawin natin yan bago mag-eleksyon, gagastos po tayo ng 12 to 14 billion. Inatasan na raw ni PBBM si Senator Sonny Angara na pag-aralan ang legalidad nito para makumbinsi ang Commission. Tulad nun, si PBBM yung inatasan daw niya itong si Senator Angara tungkol sa, kasi siya yung mangunguna ng charter change sa paggawa ng draft, kumbaga sa hearing siya yung mangunguna. So, si PBBM yung nagbibigay ng instruction, which is dapat ang magbigay ng instruction is si Senate President Zubiri. Siya dapat ang kumausap dito kay Angara, hindi dapat yung presidente. So, talagang sa panahon ngayon, talagang parang nasa parliamentary na tayo na isa lang talaga yung nagdidikta kung ano yung magiging galaw ng gobyerno natin. Kasi nga, yun nga, nawala na yung separation ng power. So, bakit hindi, ituloy na lang yung charter change na yan na ganoon din naman. Nasa demokratikong bansa nga tayo na merong separate ng power, pero
yung nga, presidente pa rin yung kumukumpas sa lahat na igagalaw na dapat may separate na ano sila na function, di ba? Elections na isabay na lang sa pag-imprenta ng mga balota ang mga tanong sa plebisito. Kailangan kasing isama sa balota ang panukalang amendments. Sa back page ng balota, kasama ng mga party list representatives, kasi sa likod yun na maglalagay po doon ng isang rider question on the Constitution, on the amendments. Ang alam, ewan ko ha, ang alam ko dito kasi, parang isa lang yung tanong. Ewan ko ha, ito'y siguro pag-uusapan pa, hindi ako sure dito, pero kasi ngayon lang lumabas tong balita na to na parang may isang tanong doon, gusto mo ba, papayag ka ba na baguhin ang konstitusyon? Yun lang yun, okay? So, pagdating sa anuman yung babaguhin, hindi na hindi na po tayo magdidesisyon doon. Yung Senado at Kamara na lang. Or it's either magkakaroon ng CONAS, depende na po yun. Kaya nga napaka-importante na pag-usapan na maigi to. Ha? Hindi yun naman nagmamadali itong Congress, itong House. Nagmamadali kasi dali-dali. Akala mo parang, ayan, tinabla tuloy sila ni Marcos na, sandali. Senado na maglilid, huwag kayong pakialamero. The Constitution. Kung schedule ng COMELEC ang titignan, 2 eleksyon pa ang nakalinya sa susunod na taon, ang midterm elections at barangay elections. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nakahanda pa rin sila kung gusto talaga ng Pangulo na isabay pa rin ang plebisito. Dahil kakayanin daw ng mga bagong makina na magbasa ng yes or no vote para dito. Mas maganda nga dahil wala namang dagdag na gastos. Although may legal issue, ang legal issue, pwede ba talaga isama ang isang national and local election sa isang plebisito lalo pat pagbabago ng saligang batas. But then, ako naniniwala ako, nakikilalanin kahit ang ating kagalang-galang na Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na gawin itong bagay na ganito. Sa ngayon, parehong nakabinbin sa Senado at Kamara ang resolution of both houses o RBH number 6 at 7 na nagsusulong sa 3 economic amendments. Pero sabi ni Zubiri, malinaw ang direktiba ng Pangulo na bersyon nila sa Senado ang dapat masunod at i-adapt ng Kamara. Target daw nila itong ipasa bago mag-May 25 pero bahala pa rin daw si Senator Sonny Angara pagdating sa deadline. It will be taken up as by the Senate body, like a committee of the whole. It will be in the chamber, but we're planning to do it in the mornings para hindi magkasabay sa 3 p.m. sessions namin. Nanindigan din ang liderato ng Senado sa paraan ng pagboto na hiwalay ang 2 sangay ng Kongreso pagdating sa Chacha. We'll vote here, nowhere else. The President is very clear with that. It's voting separately. Ayon naman sa liderato ng Kamara, hindi sila nagmamadaling palusutin ang Chacha. Pero Brad, sabi ni Spokes, di daw pwedeng pagsabayin yan. Yan nga yung sinasabi ng COMELEC. Kung sila lang ang tatanungin, okay. Pero may legal battle pa tungkol dyan kung pagsasabayin o yan o hindi. Ngayon, sinasabi ng iba, sabi mo, tulad ni Spokes, sinabi yan, paglalabanan ngayon yan sa korte. Korte o magdi-decide yan. Kung meron bang basihan na pwedeng pagsabayin. Pero ang punto dito, ako mas gugustuhin ko na to kaysa sa PIPI. Okay? Ito naman, makikita naman natin at boboto ang taong bayan. Ngayon, sasabihin kagad ng iba, dadayain yan. Huwag na tayo mag-eleksyon. Putang ina, lulukuhan lang pala to Dito maganda yung punto ni Banat Bay na kaysa sa People's Initiative na ang gusto Kongreso lang yung magbabalangkas ng saligang batas natin, ng konstitusyon natin. So may itsapwera doon ng ang Senado. So ngayon dito sa Chacha na to, so both houses yung magbabalangkas, magbobotohan. So ang maglilid lang dito is yung Senado. So andun yung pinaka magiging core nung ng saligang batas natin na gagawin ng Senado. So boboto na lang yung both houses kung sang-ayon na sila dun sa ginawang draft ng Senado. Ngayon, may punto rin si Banat Bay na kung magbobotohan at ang magiging sagot natin is magkakaroon lang na ng dayaan, is huwag na natin ituloy nga yung boto. Kasi masasayang lang yung paggastos dyan ng gobyerno. Tandaan po ninyo, wala naman pong, sabi natin, hindi naman natin malalaman yung magiging resulta ng ganyang aksyon kung di natin susubukan. So,
yun nga sabi nga nila na expect the worst, hope for the best na lang po tayo dyan. Pero yun nga, maniwala pa rin po tayo na may magandang mangyayari kapag yun nga, nabago na po yung konstitusyon natin dahil nga hindi na siya masyadong applicable ngayon sa henerasyon natin dahil masyado nang luma yung ang saligang batas natin. So, kailangan talaga magkaroon ng evolvement yan. Mabago yung mga lumang paniniwala kasi marami dyan, may mga lumang paniniwala pa or mga lumang sistema. Ibang-iba na sa nangyayari ngayon. Kaya, napapanahon na yun nga sana, suportahan na lang po natin tong eleksyon na to para makita natin kung ano yung magiging resulta nito sa mga susunod na panahon. Sinasabi ko lang, tinatama lang natin yung intindi natin, ha? Kasi kung magsasabi kagad tayo na, dadayain lang yan sa eleksyon, maganda, huwag tayo mag-eleksyon. Wala na, kanya-kanya na lang tayo. Pasensya nyo na, ha? Sorry ho, kung medyo napapamura po tayo ng konti, ha? Kasi, ulitin ko ho, hindi ho tayo ganun dito sa ating channel. Na basta na lang magsasabing, hindi, lahat naman dadayain niya sa eleksyon, dadayain. Anak ng weteng. Kasi nga naman po, sa kada eleksyon na nangyayari sa ating bansa, every time na may mananalo at may matatalo, especially yung natatalo na naman nagsasabi niyan, na pag natalo is dinaya. So, wala naman pong natalong kandidato na politiko na hindi nagsabing siguro sabihin natin mga 95% ng mga politikong kumandidato na natalo, ang sinasabi is dinaya sila. Bibihira lang po yung politiko na magsasabing sila natalo dahil mas pinili ng taong bayan yung kanilang katunggali sa posisyon na yun. So, marami pa rin mga politiko ang nagsasabi pag sila ay natalo, dinaya. Kaya nga parang, kung gano'n rin lang naman yung magiging sistema na every time na lang na matatalo sa eleksyon, sasabihin dinaya, is wag na lang tayo mag-eleksyon. Kumbaga, magbilihan na lang ng pwesto. So, doon makikita kung sino yung may maraming pera, siya yung pwedeng umupo sa pwesto na yun. Puro pala ganun, wag na tayo mag-eleksyon. Mabuti pang ganito na lang tayo forever. Wag naman ganun. Oo nga naman, wag naman sana tayong ganun na maniwala pa rin tayo sa essence ng eleksyon na taong bayan pa rin po yung pipili kung sino yung mamumuno sa ating bansa. So, yun lang po sa ngayon. Maraming salamat po. Ingat po kayo parate.